Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2541-2545. Mga labi ng universo. Nang sabihin ito ni Yang Yian, umayo si Yu Chen, tumalikod at sinabing may bakas ng pagkamangha sa kanyang mukha, Panginoon, wala nang oras para magpaliwanag. Hindi kita sasaktan. Fair na. Haha, go. Pwede ka ba? Sa oras na ito, nag-ambala si Yu Chen ng isang boses bago niya natapos ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, biglang tumalikod si Yang Yian, ngunit nalaman niyang may sunod-sunod na divine lights na namumuo sa likuran niya. Sa susunod na sandali, isang figure ang lumitaw sa minahan sa likod niya, hindi hihigit, hindi bababa, eksaktong 10 tao. Sa isang sulyap, bawat isa sa kanila ay may marka ng Celestial Clan sa kanyang noo. Ang aura ay tila napakalakas, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pangunguna ay nagparamdam kay Yang Yian ng matinding pressure, at mayroong isang pamilyar na aura. Bigla niyang naisip na ang aura ng taong ito ay ang aura ng higanteng kamay na nahulog mula sa langit upang patayin siya sa Wudao Mountain noong araw na iyon. Makalangit na Diyos. Kumirot ang puso ni Yang Yian. Noong araw na iyon, siya ay iniligtas ni Yi Chenxing, at nalaman niya mula kay Yi Chenxing na ang taong umatake sa kanya ay isang langit na Diyos, sa ilalim ng utos ng Fire God King ng Heavenly Clan. Isang elementarya na Diyos sa langit. Hindi ko inaasahan na darating sila ng ganoon kaga, at direktang papasok sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang 9 na tao sa likod niya ay may mas mahinang aura, at lahat sila ay mga Diyos sa itaas na antas. Mahigit 10 metro ang pagitan ng dalawang gilid. Tinitigan ng nangungunang Diyos si Yang Yiu, malamig ang kanyang mga mata, ngunit sumulyap lamang siya kay Yu Chen sa likod ni Yang Yiu, at sinabing, "Sino ka?" Nakikita ni Yang Yiu mula sa mga mata ng Diyos na hindi siya sineseryoso ng kabilang partido, ngunit natatakot siya kay Yu Chen sa likuran niya. Lalo nitong nakumpirma ang kanyang hula tungkol kay Yu Chen, na talagang problemado. Ngunit hindi niya ito maisip. Si Yu Chen ay isang Diyos sa paunang antas, kaya bakit siya sineseryoso ng Diyos na ito? Mali ang script, siya ang bida. Sa pagkakataong ito ay humakbang si Yu Chen at tumayo sa harap ni Yang Yiu, at sinabi sa Diyos na nasa tapat, siya ay isang maliit na Diyos lamang. Kailangan ba ng 33 langit na gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan? Ang Diyos ng apoy ang personal na nagutos, kailangan kitang bigyan ng 2 pagpipilian. Ang una ay ang umalis ng mag-isa. Ang Diyos na ito ay hindi magpapahirap sa iyo. Siya lang ang gusto ko. Sinulyapan ng Diyos si Yang Yiu at nagpatuloy, pangalawa, kayong dalawa ay nawawala ng magkasama. Walang dapat pag-usapan, pagkatapos ay gawin mo. Nasa iyo ang iyong mga utos, at nasa akin ang aking misyon. Si Yu Chen ay nagsalita na may singkit na mga mata. Kasabay nito, ang pagpapadala ng boses ni Yu Chen ay umalangaw sa isipan ni Yang Yiu, diretso sa kailaliman ng minahan mamaya, at huwag tumigil. Nakinig si Yang Yiu sa boses ni Yu Chen, medyo nataranta. Sa katunayan, nalilito lang siya kay Yu Chen. Bago niya maintindihan ang nangyayari, bigla siyang inatake ni Yu Chen. Boom! Sa isang dagandong, nalaman ni Yang Yian na sinampal siya ni Yu Chen ng isang palad, at ang kanyang katawan ay lumipad ng hindi sinasadya, patungo sa minahan sa kanyang likuran, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang pinsala. Kasabay nito, naramdaman niya ang pagbagso ng hininga ni Yu Chen, ang divine light ay kumislap, at 2 divine ring ang lumitaw sa likod ng kanyang ulo. Ang hininga ay hindi mas mahina kaysa sa kabaligtaran ng Diyos. Paglapag niya, nakita niya ang isang harang na lumitaw sa sanggang daan. Ngayon ay malinaw na niyang nakikita na ang pagkilos ni Yu Chen ay direktang tinatakan ng pasukan ng kuwebo kung saan siya naruroon, upang pigilan ang Diyos sa pagtakas. Siya ay gulat din sa kanyang puso. Si Yu Chen ay talagang may problema. Siya ay talagang nasa antas ng isang Diyos. Ang unang pangunahing Diyos tao na kaharian ay peke. Bagamat hindi niya alam kung bakit nagkunwari si Yu Chen, naunawaan na niya ngayon na sinasadyang nilapitan siya ni Yu Chen, at ang layunin ay protektahan siya. Bagamat sinabi ni Yi Chenxing at Foxy na walang sinuman mula sa God Clan ang tutulong sa kanya, sa sandaling kumilos ang God Clan, ang Heavenly Clan ay hindi maiiwasang kumilos, at sumiklab ang digmaan sa pagitan ng 2 clan sa oras na iyon, nagreklamo si Yang Yian sa kanyang puso sa oras na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na may tutulong talaga sa kanya. Alam niyang kailangan niyang umasa sa kanyang sarili sa huli. Nang makita ang galaw ni Yu Chen, naantig siya. Alam niya na ang hitsura ni Yu Chen ay hindi sinasadya, at tiyak na nauugnay ito kay Yi Chenxing o Foxy. Tumakas. Tumalikod din si Yang Yiu at walang malay na tumakbo. Dahil ang pag-atake ng Diyos sa kanya sa Wudao Mountain noong araw na iyon ay natakot pa rin sa kanya, at mayroong 9 na Diyos sa itaas na antas, talagang hindi pabor ang sitwasyon. Upang panghawakan ang kanyang buhay, tumakas siya ng walang pag-aalinlangan at pumasok sa malalim na minahan. Go and kill him, malamig na utos ng middle-aged God. Oo. Ang 9 na Diyos sa itaas na antas sa paligid niya ay agad na nilampasan si Yu Chen at pumunta sa minahan kung saan tumakas si Yang Yiu. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Yu Chen ang 9 na mga Diyos, dahil naglagay siya ng isang hadlang, at ang 9 na mga Diyos ay hindi maaaring basagin ang hadlang na itinayo niya saglit.
Ang kanyang mga mata ay palaging nasa kabaligtaran ng Diyos. Ang tanging malaking kalaban ay ang Diyos na ito. Hanggat maaari niyang hawakan ang Diyos na ito, darating si Yang Yiu sa oras, at matatapos ang kanyang misyon. Oo naman. Boom boom boom. Ang siyam na mataas na antas na celestial na nilalang ay hinarangan sa labas ng harang. Nagsanib puwersa ang siyam para sa lakayin ng harang, ngunit nabigo itong masira. Ang celestial being ay tumingin kay Yu Chen na may makitid na tingin at sinabi, nasa tuktok ka ng unang celestial being. Magaling ka sa oras na iyon, ngunit sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Malalaman mo kung susubukan mo. Napatay ko na rin ang mga celestial na nilalang ng 33 langit. Malamig na nagsalita si Yu Chen, na may napakalamig na aura. Sa sobrang lakas, bigla siyang umatake at iwinagayway ang kamay sa celestial being na nasa harapan niya. Isang sinaunang inscription ang lumitaw sa kanyang palad, at ang kanyang buong kamay ay nanlamig at naging transparent. Mabilis na bumaba ang temperatura sa minahan, at lumitaw ang hamog na nagyelo. Nanghina ang mga mag-aaral ng nasa katanghaliang gulang na Diyos, ngunit nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang pilak puting baluti ay naging ginto sa sandaling ito. Ang gintong baluti ay nakasisilaw at marilag. Isang gintong bandila ang lumitaw sa kanyang kamay. Ngumuso siya at iwinagayway ang bandila. Ang buong minahan ay nagniningning ng gininto ang liwanag, at sinalubong niya ang pag-atake ni Yu Chen. Boom! Basag! Nang mag-away ang dalawa, si Yu Chen ay nagpakita ng malamig na hangin, at ang gininto ang hangin ng nasa katanghaliang gulang na Diyos ay nagniningning. Nang magkabanggaan sila, nabasag ang yelo. Ngunit hindi sila magkatugma. Matapos mag-away ang dalawa, muli silang naghiwalay. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na Diyos ay lumubog, nakatitig kay Yu Chen at sinabi sa malalim na boses, Chen Kun Shenwei, ikaw ba ang labi ng Chen Kun? Anong problema? Tinitigan ni Yu Chen ang Diyos, namuo ang yelo sa kanyang kaliwang kamay, at isang artifact ng bote ng jade ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Bahagyang lumubog ngayon ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na Diyos. Alam niya na ang natitirang ito ng Chen Kun ay mas mahusay ng kaunti kaysa sa kanya sa cultivation. Dapat ay ngayon lang niya ginamit ang artifact, habang ang kabilang partido ay magagamit lamang ang kanyang mga kamay. Nang makita niyang inilabas niya ang artifact, alam niyang mahihirapan itong harapin ito. Siyempre, mayroon din siyang sariling paraan upang sugpuin ang nalalabi ng sansinukob, ngunit ang susi ay ang manghuli sa maliit na Diyos, at hindi mag-aksaya ng oras sa mga labi ng sansinukob. Sa pag-iisip nito, sumigaw ang Diyos sa siyam na Diyos na umaatake pa rin sa hadlang sa malayo. Huwag mag-alala tungkol dito sa ngayon, bumuo ng isang porma sayon, at patayin ang nalalabi sa sansinukob. Sa puso ng nasa katanghaliang gulang na Diyos, ang munting Diyos ay hindi makatakas mula sa kanyang palad, kaya hindi na kailangang mag-alala. Ang pangunahing punto ay ang labi ng universo sa harap niya ay napakahirap. Sa huling panahon, naglabas ng utos si Emperor Zun Wushang na patayin siya. Ang taong naging sanhi ng malaking sakuna ay tinawag na dakilang demonyo ng Heavenly Demon of the Universe. Siya ay isang first class na lupain ng Heavenly Clan. Kahit na ang Heavenly Demon of the Universe ay pinatay ni Emperor Zun Wushang, ang Heavenly Demon of the Universe ay may mga tagasunod ng Heavenly Guards. Mailap ang mga ito at patuloy siyang sinasakal. Hindi lang nila siya mabilis na sinakal, at napakahirap silang pakitunguhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabangga siya ngayon. Habang sumasakit ang ulo ng nasa katanghaliang gulang na Diyos, nasasabik din siya, dahil ang pagpatay sa isang labi ng sansinukob ay maghahatid sa kanya ng mayamang gantimpala. Sa sandaling ito, ang siyam na dakilang Diyos ay tinawag upang bumuo ng isang porma sayon. Sa kanya, hindi magiging problema na patayin ang nalalabi sa sansinukob. Sa isang iglap, ang siyam na dakilang Diyos ay bumuo ng isang porma sayon at pinalibutan si Yu Chen sa ilalim ng utos ng nasa katanghaliang gulang na Diyos. Parusa sa langit. Ang nasa katanghaliang gulang na Diyos ay nagbigay ng utos, at ang porma sayon ay nabuo sa buong minahan, na nagiging ibang mundo. Si Yu Chen ay nasa loob nito, pinapanood ang kalangitan at ang lupa na nagbabago ng kulay, at ang hangin, apoy, kulog at kidlat at iba pang mga banal na kapangyarihan ay dumating sa kanya. Sa sandaling ito, si Yu Chen ay napakalmado at hindi natatakot, dahil handa siya para sa eksenang ito. Bagamat alam niyang hindi na niya ito mapipigilan, nag-breakout pa rin siya. Frost at katahimikan. Ang kanyang buong katawan ay sumabog sa yelo, at sa isang putok, libu-libong malamig na hangin ang sumambulat, sinusubukang masira ang mundong ito ng pagbuo. Gayunpaman, pagkatapos ng dagandong, iniluwa ni Yu Chen ang isang subo ng dugo. Nabigo siya. Ang isang Diyos na may parehong kaharian sa kanya ay nagdala ng siyam na mataas na antas na mga Diyos upang bumuo ng isang porma sayon upang patayin siya. Ang pagtatapos na ito ay nakatakdang maging kabiguan niya. Nang makita ang lahat ng uri ng attribute powers na bumabagsak mula sa langit at muling lumalapit sa kanya, tumayo si Yu Chen. Sumuko siya sa pagtutol dahil alam niyang wala siyang kapangyarihang lumaban. Ang kailangan niyang gawin ay bumili ng oras para sa hinulaang Young Master. Ayon sa mga kalkulasyon, dapat na siya ay halos nasa kailaliman ng minahan, at ang kanyang misyon ay matutupad. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Yu Chen.
Nang makita ang lahat ng kapangyarihan ng katangian na dumarating sa kanya, handa na siyang mahulog. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakagulat na tunog ang biglang umalangaw sa madilim na mundo na nabuo ng buong pormasayon. Boom! Ito ay isang walang ilaw at makulay na enerhiya ng espada na nahulog mula sa langit at agad na nahati ang buong mundo ng pagbuo. Narinig ni Yu Chen ang isang boses na tumutunog. Hoy, ikaw ang tour guide na nahanap ko. Bawal kang mamatay maliban na lang kung sasabihin ko. Kung mamatay ka, sino ang manggaguna sa akin? Nang marinig ang boses na ito, hindi nagkaroon ng kagalakan si Yu Chen na mailigtas matapos makaligtas sa isang sakuna. Sa halip, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto at namutla sa isang iglap. Kabanata 2542, sa isang kisap mata, narating niya ang tugatog ng banal na kaharian. Ang boses na narinig ni Yu Chen ay natural na boses ni Yang. Handa na siyang mamatay, ngunit hindi niya inaasahan na babalik muli si Yang Yian. Hindi ba ito nagpapadala sa kanya upang mamatay sa walang kabuluhan? Kanya. Ang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang kanyang misyon ay protektahan si Yang Yian, ngunit ngayon ay tapos na ang lahat. Bagamat isa rin siyang Diyos, wala siyang kapangyarihan sa harap ng mga Diyos ng makalangit na angkan at ng siyam na Diyos sa itaas na antas. Ngunit huli na. Habang nasira ang Formation World, si Yang Yian ay nagpakita na sa tabi niya. Galit na galit si Yu Chen, ikaw. Siyempre, huminto siya bago niya natapos ang iba pang mga salita. Sa sobrang pag-aalala niya ay naguguluhan siya. Bigla niyang napagtanto na may mali. Si Yang Yian ay isang maliit na Diyos lamang, ngunit siya ay bumalik muli. Halatang sinira niya ang God Barrier na itinayo niya. Isipin mo, ang espada na ngayon lang ay talagang sinira ang mundo ng pagbuo na pinagsama-samang itinayo ng nasa katanghaliang gulang na Diyos at ng siyam na Diyos sa itaas na antas. Ito. Ipinapakita nito na ang lakas ni Yang Yian ay malayo sa pagiging kasing simple ng unang Diyos sa ibabaw. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, inihagis ni Yang Yiu ang kanyang espada upang patayin si Chendong at ang nasa katanghaliang gulang na Diyos, na parehong napatay kaagad. Bagamat nagulat din siya noon, hindi niya naisip kung gaano kalakas si Yang Yiu, ngunit ngayon ay hindi niya naisip. Malinaw na ang lakas ni Yang Yiu ay maihahambing sa lakas ng isang Diyos. Pagkatapos ng pagtingin ng malapitan, nagulat si Yu Chen. Sa isang kisap mata, ang batang ito ay aktwal na napunta ng direkta mula sa unang antas ng Diyos hanggang sa tuktok ng pinakamataas na antas ng Diyos, at isang hakbang lamang ang layo mula sa kaharian ng Diyos. Anong nangyayari? Maaaring si Yang Yiu ay katulad din niya, na may mataas na antas ng paglilinang, at itinatago niya ang kanyang pagtatanim. Ngunit naisip ito ni Yu Chen at hindi ito tama. Nang hilingin sa kanya ng Haring Diyos na si Yi Chenxing na protektahan si Yang Yiu, sinabi niya ng personal na si Yang Yiu ay nasa unang antas ng Diyos lamang. Alam ni Yu Chen na ang Diyos na Haring si Yi Chenxing ay hindi magsisinungaling, lalo pat magkamali o linlangan siya. At nang maalala niya ang unang pagkakataon na nakita niya si Yang Yiu, tiniyak din niya na si Yang Yiu ay nasa unang antas ng Diyos, hindi ang rurok ng pinakamataas na antas ng Diyos ngayon. Ito. Ano ang nangyayari? Si Yu Chen ay puno ng pagdududa. Nang natulala si Yu Chen, sinabi ni Yang Yiu, huwag kang matigilan, hawakan mo ang Diyos na iyon, papatayin ko ang siyam na Diyos. Okay. Bumalik sa katinuan si Yu Chen matapos marinig ang mga salita ni Yang Yiu at mabilis na sumagot. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na Diyos at ang siyam na mga Diyos ay umatake na, at walang oras upang isipin ang tungkol sa lakas. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, sumugod na siya patungo sa siyam na Diyos sa itaas na antas. Ikanaway ni Yu Chen ang kanyang kamay para labanan ang nasa katanghaliang gulang na Diyos. Kung wala ang pormasayon at ang siyam na Diyos sa itaas na antas, hiniling lamang sa kanya na humawak ng isang Diyos. Bagamat hindi niya ito kayang patayin, kaya niya itong hawakan. Sa oras na ito, si Yang Yiu lang ang mapagkakatiwalaan niya. Gayunpaman, tila si Yang Yiu ay hindi dapat magkaroon ng problema sa pagharap sa siyam na Diyos ng mag-isa. Ang katotohanan na kaya niyang basagin ang pagbuo ng mundo ng mga Diyos at ang siyam na mga Diyos gamit ang isang espada ay sapat na upang ipakita ang lakas ni Yang Yiu. Bagamat si Yang Yiu ay isa lamang sa itaas na antas ng Diyos sa parehong antas ng siyam na nasa itaas na antas na celestial na nilalang, naramdaman ni Yu Chen na ang aura ni Yang Yiu ay higit na lumampas sa parehong antas, hindi pa banggitin na ang magic sword sa kanyang kamay ay pambihira. Hanggat kaya niyang pigilan ang celestial na nilalang na ito, at hintayin si Yang Yiu na harapin ang siyam na celestial na nilalang, at pagkatapos ay tulungan siya bilang kapalit, tiyak na mapapatay niya ang nasa katanghaliang celestial na nilalang na ito. Sa pag-iisip nito, higit na gamaan ang pakiramdam ni Yu Chen, at ginawa ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan upang batiin ang nasa katanghaliang celestial na nilalang, hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga, o sa madaling salita, kung hindi, magkakaroon ng aksidente, upang maharap ni Yang Yiu ang siyam na celestial na nilalang ng may kapayapaan ng isip. Sa kabilang panig, pinaandar ni Yang Yiu ang kapangyarihan ng binhi ng Dao, na ginawang boss ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at inihampas ang espada sa siyam na celestial na nilalang at naglaslas ng siyam na espada. Ang pambihirang tagumpay sa larangan ng paglilinang ay nagbigay daan sa kanya na maabot ang isang kapangyarihan na hindi niya naisip o kahit na alam.
Halos sa paghinga, 9 na espada ang natanggal, at 9 na celestial na nilalang ang nakita, halos sa puntong makakita ng mga after images. Patuloy na umaalingaw ang mga hiyawan at daing, na sinabayan pa ng 9 na celestial beings na pinaghiwa-hiwalay ang katawan. Agad na pagpatay. Instant kill in a breath. Ang resultang ito ay lampas sa inaasahan ni Yang Yiu, ngunit nasa loob din ng mga inaasahan, dahil ang kanyang cultivation level ay direktang umabot sa tuktok ng upper level celestial being mula sa primary celestial being level, at ang kanyang cultivation level ay totoo, at ang cross level na instant kill ng dragon slaying sword ay normal. Bukod dito, kahit na ang paglilinang ng isang celestial na nilalang ay nagpapabuti sa isang maliit na kaharian, ito ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay sa lakas, hindi pa banggitin na naabot niyang ang pinakamataas na antas ng pinakamataas na antas ng celestial na nilalang sa isang pagkakataon. Ang kanyang sariling pundasyon ay matibay, at ang kapangyarihan ng Dao Seed sa kanyang katawan ay higit na lumampas sa antas ng pakikinig, kaya ang resultang ito ay normal. Matapos patayin ang ilang matataas na antas na celestial na nilalang sa isang kisap mata, si Yang Yiu ay lubos na nasisiyahan sa kanyang pag-unlad sa lakas sa pagkakataong ito. Mayroon lamang isang makalangit na natitira, at ang taong ito ay dapat patayin. Bilangin natin ang bago at lumang sama ng loob. Nang mabanyagan siya ng banal na liwanag sa bundok Kudaw noong araw na iyon, muntik na siyang sampilan sa kamay ng makalangit na nilalang na ito. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni Yi Chenxing, matagal na siyang nadurog hanggang sa mamatay. Ngunit ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng lakas para makipagbuno sa Diyos na nagparamdam sa kanya ng pagkasakal noong araw na iyon. Kapag ang isang lalaki ay wala sa loob ng 3 araw, dapat siyang prituhin ng mga bagong mata. Naramdaman ni Yang Yiu na ito ang sinasabi niya. Kakaakyat lang niya sa araw na iyon, at ngayon pagkatapos ng ilang buwan, narating na niya ang rurok ng matataas na antas ng Diyos Tao. Sa kanyang lakas, siya rin ay sapat na malakas upang labanan ang mas mababang antas ng Diyos. Bukod dito, mayroon siyang tulong ni Yu Chen, na isa ring mas mababang antas na Diyos. Sa ganitong mga kalagayan, ang kapalaran ng Diyos na ito ay natukoy na. Siyempre, siya lang ang nakakaalam kung paano niya nagawang itaas ang kanyang cultivation sa upper level Godman level sa isang kisap mata. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na ngayon ay lubos na kumpiyansa si Yang Yian. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga mata ay lumingon kay Yu Chen at sa Diyos sa hindi kalayuan. Pinatay niya sila ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, bilang karagdagan sa pagpapakilos ng lahat ng kapangyarihan ng mga buto ng tao, ginamit din ni Yang Yian ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Dahil kaharap niya ang isang Diyos, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Bagamat may isang salita lamang na pagkakaiba sa pagitan ng celestial being at ng Diyos, at isang hakbang na lang siya sa mga tuntunin ng kaharian, mas alam niya ang partikularidad ng antas ng paglilinang ng God Realm. Ang isang maliit na pagkakaiba sa kaharian ay isang mundo ng pagkakaiba, hindi banggitin ang pagkakaiba ng isang malaking kaharian. Sa araw ng pagbibinyag ng banal na liwanag, ang Diyos na ito ay nag-iwan ng anino sa kanyang puso. Ngayon na siya ay aatake, si Yang Yian ay hindi nang ahas na magpakalma. Ilalabas niya lahat. Patayin ang Diyos. Sa isang kisap mata, itinaas ni Yang Yian ang dragon slaying sword at lumapit kay Yu Chen, at nilaslas ng espada ang nasa katanghaliang gulang na Diyos. At ang nasa katanghaliang gulang na Diyos na ito ay nagpanik matapos patayin ni Yang Yian ang 9 na dakilang Diyos. Sa ilalim niya, hindi niya akalain na ganito ang mangyayari. Si Yang Yian, ang batang ito, ay bumalik at hindi lamang sinira ang pagbuo ng mundo sa pagitan niya at ng 9 na dakilang Diyos, ngunit pinatay din niya ang 9 na dakilang Diyos sa ilalim niya. Sa sandaling ito, lumapit siya sa kanya sa isang kisap mata. Masyadong mabilis ang lahat, napakabilis kaya medyo natakot siya. Hindi niya akalain na wala pang kalahating oras, ang paglilinang ni Yang Yian ay umabot na sa pinakamataas na antas ng Diyos sa itaas na antas. Nagsimulang makaramdam ng takot ang nasa katanghaliang gulang na Diyos. Nakaramdam siya ng walang kapantay na palpitation. Matagal na panahon na rin simula noong naramdaman ko ang ganitong pakiramdam. Ang huling pagkakataon na naramdaman ko ay 10,000 taon na ang nakalilipas ng muntik na siyang mapatay. Pero, ngayon ko naramdaman ito mula sa batang ito Yang Yiu. Alam ko na ang bata na pinangalan ng anak ng malaking sakuna ng emperador, na inutusang pangasiwaan ng God of Guilty Law, at na personal na pinamunuan ng Diyos ng apoy upang labanan ang mga Diyos ay hindi isang ordinaryong tao. Kinumpirma nito ang aking hula. Ngunit huli na para pag-usapan ang tungkol sa pag-urong, dahil may natira kay Chen Kun, si Yu Chen, na isa ring pangunahing Diyos tulad niya, at hindi siya makatakas. Nang makita si Yang Yiu na naglalaslas gamit ang isang espada, ang nasa katanghaliang gulang na Diyos ay nakaramdam ng kakaiba, at nalaman na ang aura ng espada ni Yang Yiu ay nalampasan ang kapangyarihan niya bilang isang Diyos. Ang hindi niya alam ay ang sariling divine power ni Yang Yiu ay isang mutated Dao Seed divine power, at ang pundasyon ng bundok ay ang pinakamatibay sa parehong kaharian. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng Chen Kun Shangdian ay sumabog at ang kumpletong pagbubukas ng Dragon Slaying Sword sa sword ng Diyos ng Batas, ang mga kapangyarihang ito ay nagsama-sama, na hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang pangunahing Diyos. Ang nasa katanghaliang gulang na Diyos ay medyo desperado, ngunit wala siyang paraan.
Kumaway ang gintong watawat sa kanyang kamay, at tanging buong lakas lang ang naisabog niya. Ang kapangyarihan ng mga Diyos, ang hindi magagapi ng ginto, Dagandong. Ang gintong watawat sa kanyang kamay ay sumambulat na may gininto ang liwanag sa Dagandong, at ang mga inscription ay sumambulat sa bandila, na nagiging gininto ang banal na kapangyarihan, na napakakapal at halos umabot sa banal na kapangyarihan na nakikita ng mata. Direkta itong naging hindi mabilang na matutulis na mga araw at pumutok patungo kina Yang Yiyo at Yu Chen. Siyempre, ang focus ay kay Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na Diyos na mas mahirap pakitunguhan si Yang Yiyo kaysa kay Yu Chen, na nasa antas ng pakikinig. Ice and Frost Infinite, basagin mo ito para sa akin. Ngunit si Yu Chen ay nagngangalit din ng kanyang mga ngipin at pinalabas ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan. Sa sandaling ito, kahit ito ay ang nasa katanghaliang gulang na Diyos, na nararamdaman ang malakas na hininga ni Yang Yiyo, si Yu Chen ay ganoon din. Bilang isang matalinong Diyos, natural na hindi papalampasan ni Yu Chen ang pagkakataon sa ngayon. Kung hindi niya papatayin ang nasa katanghaliang gulang na Diyos sa sandaling ito, kailan siya maghihintay? Kaya't siya ay ganap na sumabog sa pamamagitan ng pagkonsumo ng kanyang sariling banal na kapangyarihan. Agad na nagbanggaan ang makulay na Sword Energy, Golden Divine Power, at Silver White Transparent Frost Divine Power. Boom boom boom, ang umaalog-alog na pagsabog ang tunog. Ang hindi maisip na solidong minahan ng banal na bato ay nayanig sa sandaling ito, at may mga bumagsak na mga sirang bato. Isang mahinang sigaw ang narinig. Matapos sumabog ang tatlong banal na kapangyarihan, sa isang kisap mata, nanambalik ang katahimikan. Si Yang Yiyo at Yu Chen ay magkatabi. Sa tapat ay ang middle-aged god na tumama sa dingding ng minahan. Malabo ang kanyang mga mata, mahina ang hininga, at tinitigan silang dalawa. May patong ng hamog na nagyelo sa buong katawan niya, at may marka ng espada na isang talampakan ng haba sa kanyang dibdib, at makikita ang kanyang mga laman loob. Ang banggaan na ito ay malinaw na isang malaking tagumpay para kina Yang Yiyo at Yu Chen. Ang nasa katanghaliang gulang na Diyos ay nagsuka ng dugo, ngunit ang isang kamay ay umuukit ng mga simbolo ng dugo sa lupa. Tigilan mo siya dali, ito ay isang sumpa. Nagbago ang mukha ni Yu Chen at sumigaw. Biglang naglaslas ng espada si Yang Yiyo. Puff! Ang katawan ng Diyos ay nahati sa dalawang bahagi, at ang kanyang hininga ay nawala. Gayunpaman, ang madugong simbolo na inukit ng nasa katanghaliang gulang na Diyos sa lupa ay biglang kuminang ng maliwanag. Lumapit si Yu Chen at tumingin, at sinabing may mapait na ngiti, iyon ay sumpa ng mensahe ng Diyos. Alam niyang mamamatay siya, kaya inukit niya ang sumpa sa dugo sa halaga ng kanyang kaluluwa. Hindi lamang siya nagpadala ng balita dito, kundi sinumpa niya rin tayo. Natatakot akong matagpuan tayo kahit saan tayo magtago sa hinaharap. Nakinig si Yang Yiyan sa mga salita ni Yu Chen, ngunit wala siyang naramdaman, dahil alam niyang siya ang pinangalanan ng Emperor ng Heavenly Clan, at maya-maya, ay mahihirapan siya. Parami ng parami ang mga Diyos at Celestial na nilalang na darating upang patayin siya, kaya't alam ang balita at kontrolado ng hininga, wala siyang lugar na maaasahan, at kailangan pa rin niyang lumaban. Maghanap ka ng storage ring or something, umalis muna tayo dito, malamang maliliit na kampan lang ang mga taong ito, at ang susunod na malaking gulo ay malaking problema. Hindi pinansin ni Yang Yiyan si Yu Chen, tumingkayad at hinanap sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na Diyos, at talagang nakakita ng isang gintong singsing. Matapos itong maingat na maramdaman, ang digmaang sibil ay isang maliit na mundo lamang. Habang palihim na bamantong hininga na ang mga singsing ng imbakan ng mga Diyos at mga immortal ay mas advanced kaysa sa mga immortal, hindi niya maiwasang sampay ng isang kaawa-awang multo, dahil natagpuan lamang niya ang 5 mababang antas na mga banal na bato at 3 hindi kilalang banal na gamot sa storage ring ng Diyos na ito. Sa pagtalikod, si Yu Chen ay nakakuha ng 3 banal na singsing at 7 storage belt sa kanyang kamay at ibinigay ang mga ito. Kawawa talaga, ungol ni Yang Yiyan, itago mo muna, umalis muna tayo. Pagkasabi niyon ay naisip niya ang minahan sa may tinidor at naglakad palayo. Napatingin si Yu Chen sa likod ni Yang Yiyo, sinundan siya ng masalimuot na tingin. Matapos maglakad ng ilang daang metro ang dalawa, hindi napigilan ni Yu Chen na magtanong, "Sir, paano ka nakalusot?" Hindi tumigil si Yang Yiyo, ngunit binagalan ang kanyang lakad, tumalikod at ngumisi, "Gusto mong malaman." Kabanata 2543 Walang mapagkakatiwalaan. Makahulugang ngumiti si Yang Yiyo, na nagpalundag sa puso ni Yu Chen. Pero hindi siya umimik, umiwas lang siya ng tingin. Sa oras na ito, muling nagtagpo ang dalawa. Sa pagkakataong ito, direktang lumitaw ang 3 mina. Tumigil lang si Yang Yiyo at casual na umupo sa lupa. Tumingin siya kay Yu Chen at sinabing, "Kung gusto mong malaman kung paano ako nakapasok sa upper level Godman realm, hindi mo ba dapat sabihin muna sa akin, ano ang nangyayari sa iyong heavenly God realm?" Nakinig si Yu Chen sa mga salita ni Yang Yiyo, at walang pagbabago sa kanyang mukha. Inasahan na niya ang eksenang ito. Nakatingin kay Yang Yiyan, dahan-daang sinabi ni Yu Chen, "Ang Space God King na si Chenxing ang humiling sa akin na lapitan ka, o protektahan ka. Ang nakatagong kaharian ay gusto kong lapitan ka upang maunawaan kung sulit ka ba sa halaga ng aming buhay."
Teka, pinutol siya ni Yang Yian at sinabing, kami. Sino ang tinutukoy mo? Paano si Chendong at ang nasa katanghaliang gulang na Diyos? Hindi nagulat si Yang Yian na binanggit ni Yu Chen si Yi Chenxing. Nahulaan niya na ang hitsura ni Yu Chen ay may kaugnayan kay Yi Chenxing. Ngayon ay nakumpirma na. Ipinapakita nito na hindi siya pinansin ni Yi Chenxing at Foxy God Emperor, ngunit binago nila ang kanilang mga paraan. Ito ay. Kaya lang sinabi ni Yu Chen ang salitang, kami, na ikanalito niya. Obviously, hindi lang siya. Sa isip niya, naisip din niya ang sinabi noon ng middle-aged God tungkol sa mga labi ng universo. Malabong nahulaan ni Yang Yian ang isang bagay, ngunit hindi siya sigurado. Tinatawag tayong mga labi ng sansinukob sa bibig ng celestial na lahi, tinitigan ni Yu Chen si Yang Yian gamit ang kanyang malalaking mata at nagpatuloy, o maaari nating sabihin na tayo ay mga tagasunod ng Panginoon ng universo. Habang patuloy na nagsasalita si Yu Chen, hindi siya ginambala ni Yang Yian at patuloy na nakikinig. Pagkatapos niyang magsalita, naintindihan ni Yang Yian. Ayon kay Yu Chen, ang tayo na binanggit niya ay talagang isang grupo, o mas tiyak, ang mga taong sumunod sa Chenkon God. Si Yu Chen ay maaari lamang ituring na isang inapo, dahil ang kanyang ninuno ay isang general sa ilalim ng Chenkon God. Ang Chenkon God ay binansagan bilang isang demonyo ng Emperor ng Celestial Clan noong huling panahon. Sa huling panahon, ang Celestial Clan at ang God Clan ay kinulam ng Heavenly Demon, na humantong sa pagsiklab ng labanan sa pagitan ng Celestial Clan at ng God Clan. Sa huli, pinilit ng Chenkun God ang daw na wakasan ng digmaan, ngunit ang Emperor ay palaging nag-aalala tungkol sa Chenkun God, dahil ang Chenkun God ay hinulaan na ang God Clan ay babangon sa hinaharap. Ang pagtaas na ito ay nangangahulugan na ang kahalili ng Chenkun God ay lilito, na isang banta sa Emperor, kaya gusto ng Emperor na patayin ang lahat ng mga tagasunod ng Chenkun God. Sila ay may label na iba't ibang mga tatak, tulad ng dakilang demonyo, ang makalangit na demonyo, at iba pa. Gayunpaman, ang kasaysayan ay sinabi ng mga nanalo. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, natural na tinuturing ng mundo ang Chenkun God bilang isang demonyo at isang kalamidad. Sa kasaysayan ng higit sa 10 milyong taon, ang iba pang mga Diyos ay maaaring hindi pumatay sa kanya o sumuko sa emperador, ganap na tinanggap ang pamumuno ng emperador, at tinuturing din ng Chenkun God bilang isang malaking diablo, at tinugis ang mga Diyos sa ilalim ng upuan ng Chenkun God noong nakaraan. Celestial Clan man ito o ang God Clan, lahat sila ay may pinag-isang kalibre. Ang mga Diyos ng Chenkun God ay hindi ang mga Diyos ng angkan. Sila ang mga labi ng mga demonyo, at lahat ay maaaring pumatay sa kanila. Sa loob ng libu-libong taon, mayroong isang slogan na ang lahat ng labi ng Chenkun ay papatayin. Lumipas ang walang katapusang mga taon, at ang mga bayani ng huling panahon ay naging mga demonyo. Ito ay isang malaking kabalintunaan. Ngunit ito rin ang ganitong uri ng hinanakit ang nagbigay daan sa Chenkun God na mabuhay ng may hinanakit, ngunit ito ay nagmula sa liwanag patungo sa dilim. Napakalaki ng God Realm, paano ito mapapatay ng malinis? Gayunpaman, wala pang natitira hanggang ngayon. Ang ilan ay may pangalawang henerasyong mga inapo ng mga Diyos, ngunit matatag pa rin silang naniniwala na ang mga inapo ng Chenkun God ay lilito. Sa hindi mabilang na taon, naghihintay sila. Matapos pakinggan ang kwento ni Yu Chen, nagtaka si Yang Yian at nagtanong, so alam mo o alam mo ang aking pagkakakilanlan? Tumingin si Yu Chen kay Yang Yian at sinabi, nang nasira ang Ascension Gate, alam namin ito. Ito ang wika ng Chenkun God. Walang pagkakamali. Inaasahan ang iyong hitsura noon pa man, ngunit ang paghihintay ay medyo matagal. Tungkol sa mga hula at sakuna sa pagitan ni Emperor Zun at Chenkun God, hindi ito lihim sa ilang sinaunang puwersa sa God Realm. So, si Foxy Divine Emperor at Yi Chenxing Divine King ay mula rin sa Chenkun Divine. Tinanong ni Yang Yian si Yu Chen, dahil sinabi ni Yu Chen noon na sinabi sa kanya ni Yi Chenxing ang kanyang kinaroroonan, kaya sinadya niya itong kontaken para protektahan siya. Siyempre, ang proteksyong ito ay kailangang bawasan dito sa Yang Yian. Sinabi ni Yu Chen, hindi, si Foxy Divine Emperor at Yi Chenxing talaga ang gumawa ng peace covenant sa pagitan ng dalawang clans at Celestial Clan. Alam lang nila sa kanilang puso na sila ang mga Ascenders at may posisyon. Bukod dito, si Foxy Divine Emperor mismo ay isang sinaunang Diyos, mula sa panahon ng Chenkun Divine Lord Ian, at sumasang-ayon sa mga ideya ng Panginoong Chenkun. Ito ay mas malinaw na kapag ang Emperor ay talagang gumawa ng huling hakbang, hindi pa banggitin ang mga labi ng Chenkun, ang lahat ng mga Diyos ng mga Ascender ay ganap na mapapawi ng Celestial Clan. Mula noon, ang Celestial Realm, ang pinakamataas na mundo sa tatlong kaharian, ay hindi na muling magagalaw ng mga Ascender. Kaya, sa pangkalahatang sitwasyon, ang Foxy Divine Emperor ay magiging pare-pareho sa atin. Siyempre, sa loob ng napakaraming taon, kinakatawan ni Foxy ang mga Ascenders ng Divine Clan at nakipag-usap sa Emperor, na ginawa ring comfortable para sa amin. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Foxy Divine Emperor ay isa rin sa atin. Nakinig si Yang Yiu sa mga salita ni Yu Chen, na medyo nakakalito, ngunit naririnig din niya na ang Foxy Divine Emperor ay mapagkakatiwalaan, na isang magandang bagay para sa kanya. Anyway, parang medyo magulo din ang Divine Clan.
Para sa kanya, natural na hindi siya madaling magtiwala kahit kanino, sarili lang niya ang tiwala niya. Ngayon ay isa na lamang siyang maliit na Diyos, at hindi niya maabot ang mga Diyos na ito at makalangit na mga angkan. Sa ngayon, ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay upang mabuhay at pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Hindi siya musmos na isipin na si Yu Chen, isang tao mula sa angkan ng Chen Kun God, ay magpapasakop sa kanya matapos siyang makilala, ang ina po ng Chen Kun God. Walang ganoon ka-simple sa mundo. Lalo siyang nag-iingat kay Yu Chen o sa angkan ng Chen Kun God sa likod ni Yu Chen. Mahirap sabihin kung bakit, ngunit intuitively ito ay hindi isang magandang bagay. Kung talagang maliwanag, bakit kailangan niyang magpanggap na isang munting Diyos para mapalapit sa kanya? At bigla niyang naalala ang mga salitang binitiwan sa kanya ni Foxy bago siya umalis noong araw na iyon. Ang paikot-ikot na mga salita ni Foxy ay, huwag madaling magtiwala sa sinuman, kahit na mabait sila sa iyo, huwag mong sabihin kahit kanino na mayroon kang Chen Kun Pot. Ito ang orihinal na salita ni Foxy. Sa oras na iyon, hindi sumang-ayon si Yang Yiu dito, iniisip sa kanyang puso, natural ang mga bagay na ito, kailangan mo pa bang sabihin sa akin? Ngayon ay tila may isa pang mas malalim na kahulugan. Paano ka, nakalusot? Sa oras na ito, muling tinanong siya ni Yu Chen, na pinutol ang kanyang iniisip. Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin kay Yu Chen at sinabing, Yu Chen, ako ba ang iyong young master? Iniba niya ang usapan at hindi handang sagutin ang tanong ni Yu Chen. Medyo hindi natural ang hitsura ni Yu Chen, ngunit hindi nagtagal ay nabawi ang kanyang kalmado, nagpapakita ng paggalang sa kanyang mukha. Lumuhad siya sa isang tuhod at sinabing, oo, young master. Chen Kun Divine Guard Yu Chen ay nagbibigay pugay sa iyo. Wala akong choice kundi gawin iyon. Inutusan akong imbestigahan kung ikaw ang young master. Hindi ko sinasadyang itago ito. Patawarin mo sana ako. Ako, young master. Tumawa si Yang Yiu at sinabing, bumangon ka. Hindi ako mademo na tao. Ikaw, isang dakilang Diyos, ay hindi kailangang lumuhad sa isang munting Diyos na tulad ko. Hindi inaasahan ni Yang Yiu na talagang makikilala siya ni Yu Chen bilang young master. Puno ng pagdududa ang kanyang isip. Bakit niya naisip na siya ang young master? Isa lang ba itong propesya na siya ang tagapagmana ng Chen Kun Divine Lord at ng kanilang young master? Hindi naniwala si Yang Yiu. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Yu Chen ay nagpasigurado sa kanyang iniisip. Sinabi ni Yu Chen, Young Master, pumunta ako rito para utusan na dalhin ka sa Chen Kun Temple. Maraming Divine Guard at Elder doon, na tiyak na magsisiguro sa iyong kaligtasan. Nang sabihin niya ito, huminto sandali si Yu Chen at bumulong, gayon din. Bago ako pumunta rito, sinabi sa akin ng Elder na hindi ko alam kung anong tanda ng inapo ng Chen Kun God ang mayroon ka sa iyo. Ngumisi si Yang Yiu sa kanyang puso, sa wakas ay dumating. Ngunit sinabi niya sa isang tuwid na mukha, Token. Anong tanda? Ako ay isang maliit na Diyos na kakaakyat lang sa langit. Anong tanda ang maaari kong makuha? Ako ay tinugis kaagad pagdating ko. Kung hindi dahil sa ipinadala ni Emperor Foxy si Yi Chenxing upang iligtas ako, matagal na sana akong namatay. Nako, si Emperor Foxy ay nagtanong din sa akin nito, ngunit mayroon ba akong sword na ito, ngunit mayroon ba akong isang sword na ito? Half-totoong sabi ni Yang. Alam na alam niya sa kanyang puso na maaaring nagtatanong si Yu Chen tungkol sa Chen Kun Pot. Kabanata 2544, Pagtugis ng 30 Diyos. Ang mga mata ni Yu Chen ay kumikislap, at sinabi niya, ito. Hindi ko rin alam. Mangyaring sundan ako sa Chen Kun Temple, at ang matanda ang hahatol para sa iyo. Templo ng Chen Kun. Ito ang pangalawang beses na narinig ni Yang Yian ang pangalang ito mula kay Yu Chen. Hindi siya pamilyar sa pangalang ito. Ang Chen Kun Temple ay nasa kaibuturan ng kaguluhan sa Chen Kun Pot, at ito rin ang lugar kung saan siya naniniwalang nagmula ang kapangyarihan ng Chen Kun Pot. Sa pag-asa sa kapangyarihan ng Chen Kun Temple, natalo ni Yang Yian ang sunod-sunod na kaaway at paulit-ulit na nakatakas sa buhay at kamatayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabanggit din ni Yu Chen ang Chen Kun Temple, ngunit alam niya na ang Chen Kun Temple na binanggit ni Yu Chen ay dapat na isang lugar lamang. Ito ang tagwan ng mga labi ng Chen Kun. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na ang Chen Kun God ay may ilang mga tagasunod, ngunit napakatagal na panahon ang lumipas. Sino ang nakakaalam kung ang kasalukuyang estado ng pag-iisip ng mga tagasunod na ito ay katulad pa rin ng dati? Bukod dito, nais ni Yu Chen na dalhin siya sa Chen Kun Temple upang makilala ang matanda. Parang sasalubungin niya ang pagbabalik ng Young Master. Ngunit iyon ba ang katotohanan? Naisip ni Yang Yian na hindi naman ito ang kaso. Pupunta siya doon kung siya ay tanga. Kung gaano ito, mas hindi mo mapagkakatiwalaan ang sinuman maliban sa iyong sarili. Bakit? Hindi ba siya pupunta sa Chen Kun Temple para makita ang isang matandang lalaki? Siya ay sobrang sinsero. Kung talagang ganoon kataas ang paniniwala niya, natatakot ako na may dumating na matanda para batiin siya ng personal. Bakit si Yu Chen, isang maliit na tagasunod, ay magsisikap na mapalapit sa kanya at magpanggap na isang maliit na Diyos? Halatang nasa kaharian siya ng mga Diyos, bakit ang hirap niyang magpanggap?
Nang si Yang Yiu ay nagrereklamo sa kanyang puso, naisip din niya ang katotohanan na si Yu Chen ay talagang itinaya ang kanyang buhay para sa kanya at sa nasa katanghaliang gulang na Diyos. Hindi ko maintindihan ito, ngunit hindi mahalaga. Sa sitwasyong iyon, kahit na hindi para sa kanya, hindi makatakas si Yu Chen at kailangang labanan ang nasa katanghaliang gulang na Diyos. Nagreklamo si Yang Yiu tungkol sa tanong ni Yu Chen sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. At saka, kailangan niyang makipagtulungan. Nagkunwari siyang nag-iisip at tumango, sinabing, dahil sa tingin mo ay inapo ako ng Diyos ng Chen Kun, kung gayon bilang isang inapo, dapat talaga akong sumunod sa iyo upang makilala sila, ngunit hindi sa ngayon. Dahil nakarating na tayo sa sinaunang larangang ito, natural na kailangan nating mamasyal dito. At least kailangan kong makalusot sa kaharian ng mga Diyos dito. At dahil nakarating na kami sa minahan, nangako kaming hahanapin ang mahiwagang bato, kaya hindi kami makakapunta dito ng walang kabuluhan. Susunod, hanapin natin ang mahiwagang bato. Narinig ni Yu Chen ang sinabi ni Yang Yiu, at bigla siyang nabalisa at sinabing, Young Master, pinatay namin ang mga naunang Diyos at ilang celestial beings. Kung aalis tayo sa lalong madaling panahon, mas makapangyarihang mga Diyos ang darating para tugisin tayo. Kaya mas mabuting pumunta tayo ng maaga sa Chen Kun Temple, kung saan tayo magiging ligtas. Ngumisi lang si Yang Yiu sa kanyang puso, ngunit umiling at sinabing, ituloy natin. Susubukan ko ang swerte ko dito ngayon. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka. Pagkatapos nito, pinili ni Yang ang isang minahan ng random at naghanda na pumasok. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yu Chen. Ang pag-unlad ng sitwasyon ay wala sa kontrol, o ang lakas ni Yang Yiu ay nakagambala sa kanyang plano. Tila hindi madaling tapusin ang mga bagay na ipinasa sa mga nakatataas. Maging ito ay ang hitsura ng mga Diyos o ang pagpapabuti ng paglilinang ni Yang Yiu, lahat sila ay hindi niya inaasahan. Tila hindi malamang na gusto niyang sundan siya ni Yang Yiu sa Chen Kun Temple. Nang makitang pupunta si Yang Yiu sa ikatlong minahan, wala siyang pakialam sa anuman at nagmamadaling sinabi, Young Master, hindi ka makakapasok sa ikatlong minahan. Tumigil si Yang Yiu at lumingon kay Yu Chen. Gusto niyang marinig ang sinabi nito. Sa katunayan, sa simula, itinuro ni Yu Chen ang daan papasok, at alam ni Yang Yiu na mayroon siyang ilang ideya. Sa madaling salita, dapat ay pamilyar si Yu Chen sa main road dito. Yang, hindi naniniwala sa sinuman ngayon, pinaniwalaan lang niya ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, sinabi ni Yu Chen na ang pangatlong minahan ay hindi maaaring ipasok, kaya gagawin niya ang kabaligtaran, at ang pagpasok sa ikatlong minahan ay kanyang pinili. Sinabi ni Yu Chen, nakapunta na ako dito dati. Sa tatlong minahan, dapat tayong pumunta sa pangalawang minahan. Hindi ito kalayuan. Kung papasok tayo sa pangalawang minahan mula rito, maaari tayong lumabas mula sa kabilang bahagi ng Divine Stone Vein, upang maalis ang pagtugis sa Celestial Rays. Paano ang ikatlong minahan at ang unang minahan? Tanong ni Yang Yian. Pagkatapos mong makapasok sa unang minahan, maaari ka ring lumabas, ngunit babalik ka sa Divine Consciousness Valley. Sa oras na iyon, maaari kang mapalibutan ng Celestial Rays. Tungkol naman sa pangatlong minahan, hindi pa ako nakakapasok dito, ngunit narinig ko na dumiretso ito sa kailaliman ng ilalim ng lupa. Ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan. Maraming nilalang ang nag-mutate. Ang ilan ay mga high-level na nilalang at hindi ma-provoke. May mga sabi-sabi rin na maraming masasamang espiritu sa ilalim ng lupa sa Divine Consciousness Valley. Pagkapasok, dead end na, kaya hindi ka dapat pumasok. Ngumisi si Yang Yian pagkatapos makinig. Tumingin siya kay Yu Chen, pagkatapos ay tumingin sa pangalawang minahan at sinabing dahan-dahan, Yu Chen, napakatalino mo, ngunit hindi ko gusto ang nilinlang. Ang sinabi mo tungkol sa Chen Kun Temple, Chen Kun Divine Guards, Young Master, Elder, at iba pa, ay palaging nagpapapanik sa akin. Isa pa, dahil iniisip mo na ako ang Young Master, dahil ikaw ang mga matatandang gustong makita ako, bakit hindi tayo maging open at above board? Nagtago ka na ng mga bagay mula sa simula, at nagtatago ka pa rin ng mga bagay sa oras na ito. Haha, kung hindi ako nagkakamali, baka may mga kasabwat mo somewhere sa second mine. Ako. Natatakot na kung pumasok ako, wala na talaga akong choice. Hindi mahalaga kung ikaw ay mga inapo ng Chen Kun God o hindi, maaari mong dagdagan ng isang halo sa aking ulo at lagyan ako ng isang sombrero. Anyway, hindi ako naniniwala. Hindi ko sinabi na ako ay ang inapo ng Chen Kun God. Yan ang iniisip mo. Simula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Huwag mo na akong sundan. Parehas kami. Kung susundan mo ulit ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Column, nako, hindi na kita makikita. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu sa pagkakataong ito, naging bugzo ng hangin siya at sumugod sa ikatlong minahan. Hindi naniwala si Yang Yiu sa sinabi ni Yu Chen tungkol sa pagkakaroon ng ilang masasamang nilalang pagkatapos pumasok sa ikatlong minahan. Ang alam lang niya ay hindi siya dapat dumaan sa pangalawang minahan. Young Master. Tumingin si Yu Chen kay Yang Yiu na sumusugod sa ikatlong minahan na parang tumatakas, at biglang naging balisa. Gusto niyang pumasok pero hindi siya kumikibo. Sa halip, tinapakan niya ang kanyang mga paa at lumapit sa pangalawang minahan.
Sa bawat hagod ng daliri niya, may lumalabas na patak ng dugo. Ginamit niya ang dugo bilang tinta sa pag-ukit ng isang inscription. Sa isang iglap, isang banal na liwanag ang kumislap, at siya ay lumipad patungo sa pangalawang minahan. Kung may naruroon, makikilala nila na ito ay isang banal na anteng-anteng sa komunikasyon ng dugo sa pagitan ng mga Diyos at mga tao. Hindi ito maaaring gamitin maliban kung ito ay ipinagbabawal, dahil pagkatapos ng lahat, ito ay kumakain ng sariling banal na dugo. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng pakikipag-ugnayan sa sariling dugo ay ang pinakamabilis, at maaari itong dumating sa halos isang iglap. Hindi hinabol ni Yu Chen si Yang Yio, ngunit naghintay sa pasukan ng pangalawang minahan. Tama ang hula ni Yang Yio, at talagang naghihintay ang kanyang mga kasama sa isang lugar sa pangalawang minahan. Tungkol naman sa kinaroroonan ni Yang Yio, hindi nila ito nalaman mula kay Yi Chenxing, ngunit sila ay na-target mula nang lumitaw si Yang Yio, at nalaman din nila na si Yang Yio ay kinuha ni Foxy Shenhuang, kaya't sila ay nagbigay pansin sa Renhuang Island. Pagkalabas ni Yang Yio sa Renhuang Island, inutusan siyang pumunta para tuklasin ang ilalim. Sa kalagitnaan, nasagasaan niya si Chendong at ang nasa katanghaliang gulang na Diyos, kaya sumama na lang siya sa kanila at ginabayan si Chendong para hanapin si Yang Yio. Sa simula, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Yu Chen. Gusto niyang gabayan si Yang Yio sa Shenxi Valley Mine, at pagkatapos ay makipagkita sa iba at dalhin si Yang Yio sa kanilang amo. Sa ganitong paraan, ang lahat ay inilatag sa sinaunang larangan ng digmaan, at posible ring maalis ang pagtugis sa mga Celestial. Sino ang nakakaalam na ang mga Celestial ay darating ng napakabilis? Siya. Hindi inaasahan na magiging alerto si Yang Yian. Sa pagkakataong ito, siya ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Kung noon, si Yang Yian ay isang maliit na Diyos lamang, hindi siya magdadalawang isip na habulin si Yang Yian at ibagsak siya sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ngayon ay hindi na posible. Nasaksihan niya ang pag-abot ni Yang Yian sa rurok ng pinakamataas na antas ng Diyos mula sa kaharian ng pangunahing Diyos sa isang kisap mata, at pumatay ng 9 na Diyos sa itaas na antas, at inihagis ang kanyang espada upang patayin ang nasa katanghaliang gulang na Diyos. Bagamat tumulong din siya sa pagpatay sa mga Diyos, nang magpakita si Yang Yian, pinatakot pa rin niya si Yu Chen. Tiyak na makakalaban niya ang mga pangunahing Diyos. Hindi siya siguradong ibababa si Yang Yian. Kaya't maaari lamang siyang magpadala ng mensahe sa kanyang mga kasama upang pag-usapan. Bilang karagdagan, hindi siya nagsisinungaling. Ang ikatlong minahan ay talagang ang daan patungo sa ilalim ng Godstone Valley. Ito ay isang hindi kilalang lugar. Nabalitaan na may mga masasamang espiritu at iba pang nilalang sa ilalim ng Godstone Valley. Hindi ito kasinungalingan. Hindi siya nang ahas na makipagsapalaran at hinintay na lamang niyang dumating ang kanyang mga kasama para mag-usap. Makalipas ang halos 5 minuto. 9 na sinag ng banal na liwanag ang lumitaw sa pasukan ng pangalawang lagusan ng minahan, at agad na nagbagong anyo sa ilang tao, 9 na Diyos, kapwa lalaki at babae. Ika-10 junior sister, anong nangyayari? Ang nangungunang Diyos ay talagang isang Diyos sa itaas na antas, at tinanong si Yu Chen na nakakunot ang noo. Ganito si Kuya. Walang oras si Yu Chen na batiin ang iba, at nagmamadaling nagsimulang magsalita tungkol sa sitwasyon ni Yang Yio. Para sa iilan sa kanila, lahat sila ay nasa antas ng mga Diyos, at sila rin ay mga Diyos sa ilalim ng trono ng isang tiyak na hari ng Diyos sa templo ng Chenkun. Lahat sila ay tinatawag na magkakapatid, at lahat sila ay pamilyar sa isa't isa. Sa 10 tao, ang panganay na kapatid ay isang Diyos sa itaas na antas, ang 3 pa ay mga Diyos sa kalagitnaan, at ang iba ay pawang mga elementarya na Diyos, kabilang si Yu Chen. Sa ilang salita, natapos na ni Yu Chen ang pakikipag-usap tungkol sa mga pangyayari ni Yang Yio, at tiningnan ang panganay na kapatid na may kaba, naghihintay na gumawa siya ng desisyon. Hindi mo kasalanan. Ayon sa Panginoong Diyos, si Yang Yian ang taong partikular na hiniling ng matandang Diyos ng batas sa ating angkan. Ang templo ng Chenkun ay undercurrent na. Nakasalalay kay Yang Yian kung ang lahi natin ay makakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Delikado man ito o hindi, wala tayong pagpipilian. Kung hindi tayo gagawa ng mabuti, hindi tayo patatawarin ng Panginoong Diyos, ang pinakamatandang Diyos ng batas. Siguradong magpapadala na naman si race ng mga tao, kaya kailangan nating hanapin ang batang iyon bago ang celestial race, kahit napatayin natin siya, kailangan nating makuha ang mga bagay sa kanya. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon. Ang 10 Diyos ay pumasok sa ikatlong kuweba ng minahan at hinabol si Yang Yian. Nangyari ito sa labas ng sinaunang larangan ng digmaan. Nagalit ang Fire God King, ngunit natanggap niya ang mensahe mula sa Diyos na ipinadala niya bago siya mamatay. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Yang Yian ay tumaas ng husto at napatay ang mga taong pinadala niya. Ang mas nakakapuot ay lumitaw ang mga labi ni Chenkun. Alam ng Fire God King na natural na pinupuntirya ng mga labi ni Chenkun si Yang Yian. Ito ay medyo masakit sa ulo. Agad siyang nagdesisyon at naghanda na magpadala ng mas maraming tao. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang apoy ang bumubulusok sa langit, at sinabi ng hari ng apoy na Diyos, mabilis na magpadala ng 20 Diyos sa itaas na antas.
Kung hindi niya naramdaman na siya ay tinatitigan ng Space God King, hindi siya maaaring mawalan ng mukha at kumilos sa kanyang sarili, kaya siya mismo ang kumilos. Ngayon, ang pagtawag sa 20 Diyos sa itaas na antas ay sapat na upang mapabagsak si Yang Yio. Pagkaraan ng ilang sandali, isang flame portal ang bumukas sa itaas ng ulo ng Fire God King, at sunod-sunod na lumabas ang mga Diyos sa itaas na antas, sabay-sabay na nagsabi, pagbati, hari ng Diyos ng apoy. Pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan at patayin si Yang Yio. Malamig na utos ng Fire God King, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, inukit niya ang isang inscription, ito ay isang pursuit spell, sundin ito upang mahanap siya. Naiintindihan. 20 Diyos sa itaas na antas ang pumasok sa Divine Consciousness Valley ng sinaunang larangan ng digmaan at umalis. Hindi alam ni Yang Yio na mayroon talagang 2 pangunahing puwersa, na may kabuuang 30 Diyos, na nagsimulang habulin siya. Pagkatapos niyang makapasok sa pangatlong minahan, pagkatapos makipag-usap kay Yu Chen, dumiretso siya sa kailaliman ng minahan. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na si Yu Chen ay may kasabwat at siya ay nasa malaking panganib, kaya hindi siya tumigil. Siya, patuloy na tumatakbo ng ligaw sa minahan. Ang lakad na ito ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Kahit na mayroon siyang sapat na banal na kapangyarihan sa kanyang katawan, siya ay medyo pagod. Bukod dito, nalaman niyang wala ng tinidor sa minahan na ito. Ang minahan na direktang lumawak pababa ay talagang napunta sa ilalim ng lupa. Unconsciously, medyo nanlamig siya. Huminto si Yang Yio at umupo sa lupa, handang magpahinga. Anyway, malayo na ang nilakad niya at wala siyang nakitang humahabol sa likod niya. Ha! Nakaupo at humihinga ng maputik na hangin, mapait na ngumiti si Yang Yio at naramdaman na hindi na kailangang kabahan. Sa kabutihang palad, siya ngayon ay nasa tuktok ng Diyos sa itaas na antas. Sa mga tuntunin ng lakas, kasama ang Dragon Slaying Sword sa kamay, kaya niyang labanan ang mga Diyos, kaya walang dapat ikatakot. Speaking of the improvement of strength, sa totoo lang, siya mismo ay hindi maisip. Sa isang kisap mata, napunta siya mula sa unang Diyos patungo sa Diyos na nasa itaas na antas. Sa pag-iisip ng kanyang pinabuting cultivation, hindi sinasadyang iniunat ni Yang Yio ang kanyang kaliwang braso at tiningnan ang pattern sa kanyang Chen Kun Pot. Ang pagpapabuti ng lakas at paglilinang sa huli ay dahil sa enerhiya ng mga Diyos at demonyo na nakabitin sa kalangitan sa mundo ng Chen Kun Pot. Kabanata 2545, may trump card. Naalala iyon ni Yang Yio. Pinigilan ni Yu Chen ang mga Diyos mula sa pagtulak sa kanya sa pangalawang minahan upang makatakas, at naglagay ng harang. Ngunit hindi niya namamalayan na tumakas. Pero makalipas ang ilang minuto, tumigil siya. Ang pagtakas ay hindi niya estilo, at ang pagpapalim sa isang babae na iligtas siya ay hindi rin niya estilo. Bagamat si Yu Chen ay nagpapalabas ng aura ng isang Diyos, siya ay babae pa rin sa paningin ng isang lalaking katulad niya. Siya, Yang Yio, ay wala pa sa puntong umasa sa mga babae. Kaya tumigil si Yang Yio at gustong bumalik. Ngunit alam niya na sa kanyang paglilinang, natural na hindi ito sapat upang labanan ang isang Diyos. Upang mapabuti ang kanyang paglilinang, dapat siyang magkaroon ng lakas. Paano niya mapapabuti ang kanyang lakas at paglilinang sa napakaikling panahon? Sa katunayan, ito ay totoo. Hindi ito magagawa ng iba, ngunit exception si Yang Yio. Dahil nasa kanya ang Chen Kun Pot. Ang lakas ng 3,000 Diyos at kaluluwa ng mga demonyo na lumitaw pagkatapos lamunin ng Chen Kun Pot ang God Cemetery ay ang kanyang trump card upang mapabuti ang kanyang lakas sa paglilinang sa maikling panahon. Alam niya ito sa rooftop. Nang matalo sila sa 3 celestial na nilalang sa labanan sa rooftop, binigyan ni Yang Yio ang lahat ng Diyos at demonyong espiritu, na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa kaharian ng mga Diyos at tao, at sa wakas ay patayin ang 3 celestial na nilalang. Mula noon, alam na niya ang paggamit ng 3,000 Diyos at mga enerhiya ng demonyong espiritu na nakabitin sa kalangitan ng Chen Kun Pot World. Ito ay isang matalas na sandata na maaaring mapabuti ang lakas at paglilinang, ngunit hindi ito madaling gamitin. Dahil ang lahat ay may mga kalamangan at kahinaan nito, ang Diyos at demonyong espiritu ng enerhiya ay isang advanced na sandata at banal na bagay, ngunit masasabing ito ay isang shortcut, at ang mga shortcut ay hindi maiiwasang magkaroon ng mga sekwele. Si Yang Yio mismo ang nakakaalam nito. Sa araw na iyon, siya at si Helian at iba pa ay sumisipsip ng isang Diyos at demonyong espiritu ng enerhiya, at nagkaroon ng malalim na pangunawa. Kahit na ang kanyang lakas ay napabuti, walang promosyon sa kanyang pangunawa, na humahantong sa kanyang pagiging the Hado kapag gumaganap ng divine magic. Dapat mong malaman na ang lakas ng banal na kapangyarihan ay mahalaga sa labanan, ngunit ang na-upgrade na bersyon ng batas ay tinatawag na ngayong divine magic technique, na mas mahalaga. Hindi sapat na pabutihin lamang ang kaharian ng banal na kapangyarihan ng walang anumang pagtaas sa pangunawa. Mayroon ding ilang mga sekwele na hindi maramdaman ni Yang Yian, ngunit ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na ito ay tiyak na hindi magiging maliit, at ang patuloy na pagsipsip ng banal na kaluluwa at banal na katawan sa isang yugto ay hindi matiis. Ang pinakamahusay na estado ay ang pagsipsip ng banal na enerhiya ng kaluluwa sa Chen Kun Pot ng paunti-unti sa bawat pangunahing kaharian, na siyang pinakamahusay na pagpipilian.
Ngunit nang isaalang-alang niya na si Yu Chen ay naharang at hindi siya maaaring tumalikod at makatakas bilang isang tao, wala siyang masyadong pakialam at direktang hinigup ang pangalawang banal na kaluluwa. At ang Divine Soul Energy na naabsorb sa pagkakataong ito ay isang antas na mas malakas kaysa sa unang naabsorb sa rooftop. Kaya't nakapasok siya sa pinakamataas na kaharian ng mga Diyos at kalalakihan sa itaas sa isang iglap. Ang 3,000 Divine Soul Energy sa kanyang Chen Kun Pot ay natural na may iba't ibang antas. Ang unang pagsipsip ay ang pinakamababang antas ng enerhiya lamang na natagpuan niya, at ang pangalawa ay naabsorb ay halatang mas malakas, kaya't hinigup niya ito ng hindi masyadong nag-iisip. Sa katunayan, ang epekto ay napakalakas. Sa isang iglap, naabot niya ang tuktok ng pinakamataas na antas ng kaharian ng banal na tao, at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging isang Diyos. Sa kasamaang palad, ang antas ng dakilang kaharian ay hindi gaanong madaling masira, kaya maaari lamang siyang manatili sa yugto ng nasa itaas na antas ng kaharian ng banal na tao. Sa kabutihang palad, siya ay talagang napakalakas. Sa tulong ng Dragon Slaying Sword, isang divine sword na kabilang sa level ng Heavenly Law God, pinatay niya ang God of Heaven at siyam na upper-level celestial beings. Matagumpay niyang nailigtas si Yu Chen, o sa madaling salita, ginawan din niya ito ng pabor, ngunit sa parehong oras, nalaman din niyang may mali kay Yu Chen. Si Yang Yian ay nagawang hakbang-hakbang mula sa isang mortal patungo sa kaharian ng mga Diyos. Bagamat isa lamang siyang maliit na Diyos sa kaharian ng mga Diyos, hindi naman masama ang karanasan niyang sa mga ilog at lawa, kaya't natural siyang nakakakita ng ilang problema. Wala siyang mapagkakatiwalaan ngayon. Tinanong siya ni Yu Chen kung mayroon siyang anumang token ng Chen Kun God, kaya naging alerto siya. Hindi na kailangang mag-isip ng malalim, maaari niyang hulaan na ang taong nasa likod ni Yu Chen ay maaaring ayaw siyang tanggapin, ang Young Master, ngunit gusto niyang makuha ang token ng Chen Kun God. Ang token na ito ay ang Chen Kun Pot o ang God Cemetery. Anyway, pareho ang dalawa, at ngayon ay pinagsama sila sa isa. Ang Chen Kun Pot ay walang alinlangan na isang kayamanan, ito ang kanyang pundasyon, at ang pinakamalaking lihim sa God Cemetery ay ang enerhiya ng 3,000 Diyos at demonyo. Ang puntong ito na hinigup ni Yang Yian ng dalawa ay sumasalamin na sa malaking halaga. Hindi kalabisan na sabihin na ang enerhiya ng 3,000 mga Diyos at mga demonyo ay maaaring lumikha ng mga Diyos. Bakit mo nasasabi yan? Dahil ang enerhiya ng 3,000 Diyos at mga demonyo ay isang napakalakas na enerhiya. Mula sa iba't ibang laki at lakas, mahihinuha na ang mga kaluluwang ito ay dapat na mga Diyos at demonyo ng iba't ibang antas at uri noong sila ay nabubuhay pa. Ang dalawang hinigup niya at ang ibinigay kay He Lian at iba pa ay ang pinakamahina lamang sa 3,000 Diyos at demonyo sa mundo ng Chen Kun Pot. Tanging ang kasing laki ng kamao na enerhiya ng kaluluwa ang makakapagpalukso sa kanya mula sa unang yugto ng Diyos hanggang sa rurok ng itaas na yugto ng Diyos, kaya anong antas ang kanyang Chen Kun Pot na mundo ay magkakaroon ng napakalaking soul energy na may diameter na libu-libong metro. Hindi maisip ni Yang Yian. Siyempre, ang diameter ng libu-libong metro ay ang pag-iilaw lamang ng ilaw ng enerhiya. Sa katunayan, ang core ay hindi ganoon kalaki. Bukod dito, bagamat ito ay tinatawag na enerhiya ng kaluluwa, napagtanto lamang ni Yang Yian matapos itong maunawaan na dapat itong tawaging banal na core upang maging tumpak. Mayroon lamang itong hininga ng kaluluwa sa loob, ngunit lahat ito ay dalisay at walang kapantay na enerhiya. Tawagin natin itong enerhiya ng kaluluwa pansamantala. Sa madaling salita, alam ni Yang Yian na ang mga katawan ng enerhiya na ito ay umiiral, at ang kanyang landas ng paglilinang ay isang napakabilis na channel. Habang bumubuti ang kanyang cultivation level, patuloy niyang sinisipsip ang mga energy body na ito, at lubos na posible na ang kanyang cultivation ay hindi maiiwasang umunlad tulad ng rocket sa hinaharap. Ayon sa ideyang ito, totoo na maaari nga siyang makipagkumpetensya sa emperador para sa Panginoon ng God Realm. Naisip niya na ang lakas ng 3,000 Diyos at demonyo ay ang yaman na iniwan ng Chen Kun God, at maaaring ito rin ang gustong makuha sa kanya ng mga tao sa likod ni Yu Chen. Sa madaling salita, nalaman niyang sa wakas ay mayroon na siyang kapital. Ang mga katawan ng enerhiya na ito ay ang kanyang mga trump card para sa mabilis na pagpapabuti, at sila rin ang kanyang mga bagay na nagel iligtas buhay. Wala na siyang tiwala ngayon, sa sarili niya lang. Kung iisipin mong mabuti, siya nga ang may kapital. Ang enerhiya ng 3,000 Diyos at demonyo ay nagbigay sa kanya ng paglilinang, at ang espasyo at oras sa palayok ng Chen Kun ay 1 hanggang 1,000. Ang oras na ito ay maaaring gamitin upang maunawaan, matuno at sumipsip ng enerhiya ng kaluluwa, at sila ay gumawa para sa isa't isa, na tiyak na mapapabuti ang kanyang paglilinang ng mabilis. Ngunit ngayon, kailangan muna niyang tumakas, dahil alam niyang hindi susuko si Yu Chen, at hindi susuko ang mga celestial sa paghahanap sa kanya. Ngayon ay hinahanap na siya ng ascending clan at ng mga celestial. Nais ng isang panig na makuha ang Chen Kun Pot sa kanya, dahil ito ang kayamanan ng Chen Kun God, at para sa kanila ito ang kayamanan na sumusuporta sa kanilang mga ambisyon, at ang kabilang panig ay gusto siyang patayin ng direkta. Haha, you all want my life, pero hindi ko ibibigay sa iyo. Natawa si Yang Yiu sa sarili. Hindi niya inaasahan na ang mga Diyos, na mga miyembro din ng umakyat na angkan, ay hindi pareho. Marahil si Foxy lang ang mapagkakatiwalaan. Fair na.
Patuloy na lumalim. Sa ngayon, kailangan niyang magtago at humanap ng paraan para tuluyang matuno ang enerhiya ng mga Diyos at demonyong hinihigop sa kanyang katawan. Kung makakalusot siya sa hadlang at makatuntong sa kaharian ng mga Diyos, maaari niyang ipagpatuloy ang pagsipsip ng enerhiya ng mga Diyos at demonyo. Hanggat maaari siyang tumapak sa kaharian ng mga Diyos, magkakaroon siya ng kapangyarihang protektahan ang kanyang sarili. Sa oras na iyon, papatayin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pigilang hininga, patuloy na iniisip ni Yang Yiyu ang tungkol sa pagpasok ng mas malalim sa minahan. Pagkarating sa kaharian ng mga Diyos, naging tinik siya sa mata ng iba. Who the hell did I offend? Nagmura si Yang Yiyu sa kanyang puso. Unconsciously, naramdaman niyang nagiging barado na ang minahan. Dim din ang ilaw. Ngunit hindi pa rin ito nakakaapekto sa kanyang paningin. Hindi sinasadyang nasulyapan niya ang mga gilid ng dingding ng kuweba, ngunit nakita niyang mali ang mga bakas. Sa simula nang siya ay pumasok, ang minahan ay may halatang bakas ng artificial na paghuhukay, na dapat ay iniwan ng mga Diyos ng pagmimina. Ngayon ay tiningnan niya ito at nakitang hindi gaanong regular ang mga bakas sa magkabilang gilid ng minahan. Walang mga bakas ng paghuhukay, ngunit lumitaw ang mga gasgas, na parang hinukay ng ilang matutulis na kuko. Dahil dito, medyo nag-alala si Yang Yiyu at bumagal. Hindi niya alam kung saan siya pupunta kung pupunta siya sa unahan. Anyway, sa paghusga mula sa terrain, napunta na siya sa kailaliman ng Divine Stone Vein. Sinabi noon ni Yu Chen na hindi siya makakapunta doon dahil may mga masasamang espiritu at nilalang. Hindi niya akalain noon, pero ngayon parang may something talaga. Nag-alinlangan si Yang Yiyu. Ito ang God Realm. Kung makatagpo siya ng ilang makapangyarihang Divine Beast o mabangis na hayop, talagang hindi niya alam kung paano ito haharapin. Gayunpaman, iniisip niya na ang mga nilalang sa God Realm ay dapat na mas malakas kaysa sa mga nasa Immortal Realm. Nang tumigil siya sa pag-aalinlangan, may narinig siyang tunog mula sa minahan sa likuran niya. Bagamat napakahina, ramdam pa rin niya ito sa kanyang perception. Agad na nagbago ang kanyang mukha, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at patuloy na sumulong ng mabilis. Alam niyang may humahabol sa kanya. Yu Chen man o ang Celestial Clan, pareho silang mahalaga sa kanya at magkaaway. Ngayon, kahit na ang harapan ay isang delikadong lugar, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patuloy na pumasok. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.